Lagot na OVP budget hearing, naging mainit, Kongreso di nakaporma sa matinding banat ni VP Sara. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Malacanang Watch 2024 at ilalagay natin sa description box ang link ng channel ni Malacanang Watch 2024 para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito po ang inyong lingkod, siyempre, si BT, na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon. Eto, napanood ko to talaga, nakakagigil talaga tong mga to. Pasok! Pag-usapan natin ngayon, siyempre, no, ito po, sagutin po natin. Ang dami pong reaksyon, no? Diyan po sa naganap na budget hearing. Pero isa lang po yung chat, no, pinagplanuhan si VP Sara, stick to the plan. Meron silang tinatawag na stick to the plan. Pinagplanuhan, pinagtulungan, pero sila po yung napahiya, no? Kitang-kita naman talaga doon sa budget hearing doon sa Kongreso na talaga namang pinagtutulungan nila si VP Sara. At alam naman natin na expected na gano'n na yung mangyayari kay VP Sara. Yun yung hinihintay nilang pagkakataon. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, mga katunay na sample ng mga alitap-tap. Nakikita nyo na ngayon, di ba? Oh, galit na galit sila. Inis na inis. Halata sa mukha nila yung pagkainis. Di ba? Pag nakikita nila si VP Sarang nakaupo doon at nagsasalita, diba, kulang na nga lang wrestlingin nila si VP Sara. Diba? Pero ang tapang ni VP Sara dahil mag-isa niyang sinalubong lahat yung mga yon. Diba? Lalong-lalo na tong si Kimbo. Diba? Si Kimbo talaga. Diba? Siya yung pinaka parang, kumbaga sa korte, siya yung parang West. Parang judge, no? Parang ganon. Parang nagkakaroon naman kasi ng bias, 'di ba? Bias ng hindi natin masabing konti, pero mukhang halata kasing bias 'di ba? Kumbaga yung side lang nung mga kakosa nila yung papakinggan nila, pero yung side ni VP Sara is hindi nila pinapakinggan 'yun. 'Di ba? Inis na inis sila kapag sinasagot sila ni VP Sara. 'Di ba? Pag sinasagot sila, pero pag nagtatanong sila kay VP Sara ng kung ano-ano, istuwan-tuwa na sila. Pero kapag binanata naman sila ni VP Sara, pag sinugot, naiinis na sila kasi may sinasagot si VP Sara sa bawat tanong nila. Ang hinihintay nila yung matameme si VP Sara eh. Tapos sa kanila aatakihin ang aatakihin. Ang problema, mag-isa lang po si VP Sara. Ang ganda ng taktika ni VP Sara. Mag-isa pero hindi kinaya, no? Sa simula pa lang, latagan pa lang na magaganap. Wala na. Parang suko na kagad. Alam na natin yung magaganap. Pero sila, wala silang kaide-ideyan, no? Wala, hindi nila kinaya talaga nung panahon na yan. Yung nasa Kongreso si VP Sara, hindi nila kaya. Mag-isa lang yan. Pero kung maiba-iba yan si VP Sara, hindi si VP Sara yung nandiyan dyan, malamang ko hindi na alam ang gagawin nun eh. 'Di ba? Pero si VP Sara, alam niya kung paano lalaruin tong mga to. 'Di ba? Ang sakit po nun, paulit-ulit. Pero ngayon sasagutin natin, no, yung lalo na sila Abante, na simple yes or no lang daw. Bakit hindi sumagot? Una po, nabura na po yung gusto nilang palabasin kasi nung nakaraang taon, sa hearing nung nakaraang taon, hindi kayang sumagot, pinapasa sa mga undersecretary. Nakita niyo naman po ngayon, wala pong undersecretary. Si VP Sara lang po ang tao ron. Meron man siyang yung spokesperson niya, nariyan lang sa likod. Wala nga ganong tao sa likod eh. No? Isa lang halos yung tao ron eh. Ibig sabihin, pinatunayan po ni VP Sara, kaya niya yan lahat. No? Proper, eto po, makikita. Kumbaga, mag-isa siya, hinarap niya yan. Kaya kong sagutin lahat yan kahit anong ipukol nila sa akin. Dahil alam natin na expected ni VP Sara yung mangyayari na yan. 'Di ba? Alam naman natin dyan sa Congress, no? Huwag naman natin lahatin. No? Meron din siguro mangilan-ilan dyan na hindi naman katulad ng iba na tumitirya kay VP Sara dyan. Alam niya na siguro yan, na ganyan ang masasalubong niya. So, syempre, alam niya na kung ano ang isasagot niya ni VP Sara.
Diba? Kasi hindi naman haharap yan dyan kung talagang matatamimi lang siya, kung wala siyang isasagot o hindi siya handa sa kung ano man ang bibitawan ng mga yan kay VP Sara. Halos lahat ng mga nagtatanong sa kanya, alam naman nating may konting inis daw sa kanya. Konti ba? Totoo ba yun? Po natin yung kahusayan ni VP Sara bilang executive. Hindi naman siya congressman, hindi naman po siya mambabatas, hindi naman siya senador. Pero sa dalawang pagkakataon, napakita niya po kung paano nyo dapat i-treat yung president at vice president. Yung treatment sa president at treatment sa future president. Kasi grabe. Alam naman natin, no? Alam ng taong bayan na si VP Sara is kumikilos para sa taong bayan. Kaya nga siya nagugustuhan ng taong bayan eh. 'Di ba? Kaya yun ang ikinagagalit kay VP Sara dahil kahit anong gawin ni VP Sara is nagugustuhan ng taong bayan. Kasi gumagalaw si VP Sara para sa taong bayan. 'Di ba? Yun ang ayaw nila eh. 'Di ba? Kaya naiinis sila kay VP Sara. Kung sino pa yung taong ganyan na may malasakit sa taong bayan at gusto ng kaunlaran, gustong umasenso ang mga tao, gustong tumulong sa mga taong nangangailangan, yun pa yung kanilang iniipit, yun pa yung kanilang pinag-iinteresan, yun pa ang kanilang pinag-iinitan. Pero bakit yung mga ibang nakaupo na may mga isyong malalaki, 'di ba? Yung may mga problema, bakit hindi nyo makausap dyan? Dahil kaalyado ba? 'Di ba? Dahil ayaw nyo magsalita, dahil natatakot kayo. 'Di ba? Bakit etong taong to, etong si VP Sara ang pinag-iinitan nyo? Ayaw nyo ba na may tumutulong sa taong bayan at merong taong nagmamalasakit sa taong bayan kaya nyo ginaganyan? So, ibig sabihin, kapag inaano nyo tong taong to, ginaganyan nyo, wala rin kayong malasakit sa taong bayan. Totoo yan. Wala kayong malasakit sa taong bayan. Kasi nagiging bias kayo eh. 'Di ba? Hindi totoo yung sinasabi nyong may malasakit kayo sa taong bayan. Kasi kung alam nyo naman na maganda yung pupuntahan ng budget niya, bakit hindi nyo papayagan? 'Di ba? At alam nyo naman, yung mga anomalyang binibintang dyan kay VP Sara is puro hearsay lang at walang ebidensya. Madali lang kasing magsalita. Yung mga Duterte, kurakot yan. Ang tanong, nasaan na yung ebidensya na magpapatunay na nangungurakot sila? Yan ang problema eh. Walang ebidensya, pero ang tingin nyo sa tao, ganun na. Magnanakaw na, nangungurakot na. Yung iba nga dyan, lantara na yung ebidensya, pero hindi nyo pinapakailaman. Diba? Napakasakit naman nung ganun. Kami iisipin namin, kaming taong bayan, iniisip namin, may taong nagmamalasakit sa amin. Diba? So, ang ibig sabihin, yung taong nagmamalasakit na yan, ayaw nyo ng ganyan. Kailangan ba, kapag may vice president tayo, kailangan nananahimik lang siya? Kailangan yung wala siyang ginagawa? Ganun ba dapat ang requirements na isang vice president? Kailangan yung wala akong proyekto para sa mga tao? Or kung may proyekto man ako sa mga tao, is parang palabas ko lang yon, pero pag nakuha ko na yung pondo, wala na. Akin na yun, bubulsa ko na. Ganun ba? Dapat ganun ba yung requirements ng isang vice president? Para siya'y mabigyan ng pondo o anuman? Para hindi siya mapag-initan? Kasi lahat ng politikong gumagawa ng maganda, lahat ng politikong gumagawa ng tama, sila yung lumalabas ng mali. Imbis na sila yung iangat nyo, imbis na sila yung suportahan nyo, imbis na sila yung tulungan nyo, hindi. Lalo nyo pang ibinabagsak, lalo nyong ibinabaon, pinag-iinitan. Pero yung mga taong lantara na, yung ginagawa na hindi maganda sa mga tao at sa bayan, is hindi nyo ginaganyan. Kaya nga naiisip natin, ano ba to? Kailangan ba kapag ikay politiko, kailangan ba pag naupo ka, korap ka? Kailangan ba masama ka? Kailangan ba ang mga tao hindi importante sa'yo? Para talagang pakisamahan ka nila ng maganda? Kasi kung inuuna mo ang taong bayan, parang ang dami mong nakakalaban eh. Sana hindi yan ang maging mitya ng pagbagsak ninyo. Kasi hanggat hinihila nyo bababa si VP Sara, yes! Mananalo kayo. Magkakakampi kayo, malakas kayo kasi may posisyon kayo, nakaupo kayo.
Pero ang tanong dyan, yung ginagawa nyo ba kay VP Sara is nagugustuhan ng mga tao na sumusuporta sa kanya? Hindi nga natin alam kung ganong karami ang sumusuporta kay VP Sara. Diba? Pero tingin ko is marami. Diba? Marami yan. Kaya nga nanalo si PBBM, kaya nanalo si VP Sara. Diba? Kumbaga yung iba dyan hindi lumalabas is nakikiramdam lang. Sana is tumagal kayo sa mga posisyon nyo at hindi yan na maging mitya para mawala kayo sa mga posisyon nyo, para matalo kayo sa mga susunod. Diba? Okay. Masakit para sa mga congressman yan kasi feeling ng mga congressman all powerful sila eh. Feeling ng mga congressman before to, walang makakapalag sa mga congressman. Lahat ng isa lang nila. Isang ano lang, no? Yung sinasabi ninyo na... Ito si Manuel nakakuha ng nakakuha ng tiyempo. Tuwan-tuwa siguro yan. No. Sa wakas nakaharap ko pero nasoplak naman din siya. Gusto nyong imbitahin si Tatay Digong. Abay, mag-isip-isip kayo. Kung sa anak pa lang. Hindi naman tatayo si Tatay. Nakaupo lang naman si Tatay Digong dyan. Oo, kung sa anak pa lang, hirap na kayo, lalo na sa tatay. At sigurado yan. Sigurado yan. Straight to the point, lagi si Tatay Digong dyan pag nagsalita. Diretsahan yan. Diba? Nakikita naman natin si Tatay Digong parang iba't kung magsalita siya, salitang kanto. O may ganun gamitin dyan eh. Lalong maraming mainis sa kanya dyan. Kay VP Sara pa nga lang, nakikita na natin sila, inis na sila eh. Diba? Ang oras si Tatay Digong eh. No? Okay. Kaya yung iimbitahin nyo para ipahiya, mag-isip-isip kayo. Yung purpose nyo nito, no, ipahiya si VP Sara, pagmukaing tanga sa harapan ninyo, tapos lalabas na baliktad po nangyari. Akala kasi nila, ang ini-expect nila kapag humarap si VP Sara sa kanila is mauutal-utal si VP Sara. Ino-open pa nga nila, lagi nilang pinipilit yung about confidential fund. Kailangan pag-usapan natin yung binigay na confidential fund. 2023 ba yun? 2023, basta yun na yun. Ang pinag-uusapan nga naman is yung budget for 2025. Yung confidential fund, lumipas na yun eh. Naibigay na nga, hindi na nga binigay yun eh. Hindi niya na nga pinayagan. Or may ano pa yung pinag-uusapan pa o ano. Diba tapos na? Ang pinag-uusapan nyo is yung 2025. Diba? Inimbitahan nyo siya dyan para sa 2025 budget. Hindi nyo inimbitahan siya dyan para pag-usapan yung about sa confidential fund. Etong mga tong nasa litrato na ito, eto yung mga talagang nag-o-open ng about confidential fund at talagang gusto talaga nila na si VP Sara ay mag-isa nila at makabawi kay VP Sara. Kaso nga lang, hindi yun nangyari. Face-to-face pa yan. Mismong teritoryo nyo, binaba niya. Siya mag-isa kaharap nyo. Wala siyang kahit anong julalays na nasa tabi niya. 'Di ba? Kaya nga sinabi ni VP Sara noon, dahil mag-isa lang ako dito, parang kampi-kampihan kayo diyan, 'di ba? Halata naman kasing kampi-kampihan. 'Di ba? Parang bumaba si VP Sara, sinasabi, parang bumaba sa isang kuweba na puro leon kasi hindi leon tong mga to. Mga mga gagamba. Yung agila bumaba sa lugar ng mga gagamba. Pinagtututok kayo, pinagkakakalmot kayo. Ayan ang inabot nyo. Isang tao, pinagplanuhan, pinagtulungan, pero kayo ang bugbog sarado. Imagine niyo, parang Fernando po Jr. Mismo teritoryo pa nila yan. Pinagtulungan ka ng mga tao, pero lahat sila yung nabugbog, sila yung mukhang kawawa na inapi. Yes. Hindi naman pwedeng mapalabas na inapi sila dahil ang dami nila. Mag-isa lang si VP Sara. Okay. Diba? Totoo po, no, na may plano at totoo rin na asartalo sila. Dalis. Kasi wala kayong yung sinasabi po nila na walang paggalang si VP Sara sa yung check and balance. Ano bang sinasabi yung check and balance na walang paggalang? No? Sino po ang totoong walang paggalang, no? Hindi naman po normal yung ginawa ninyo eh.
Yung ginawa niyong isa lang yung Vice President, first time po sa history yan. First time po, alam po ninyo matagal na akong nanonood ng mga hearing. Ano pa to, hearing pa ng yung mga kahit impeachment, no? Walang ganyan po. Alam niyo nung bigyan ko lang kayo ng halimbawa, no? Yung impeachment kay Corona. Ang umattend lang si at that time DOJ secretary. Impeachment na to, trial na to. Ang umattend lang po DOJ secretary Laila De Lima. DOJ secretary, hindi ko po nilalang dahil maliit. Ang point ko, DOJ lang po. Pero kung magbigay-pugay po sa kanya yung mga senador, yung mga congressman, grabe po ang pagbibigay-pugay kay Laila De Lima bilang DOJ. Nakukuha niyo po yung diferensya. Kayo ang may attitude problem sa Congress, hindi po si VP Sara. O, kitang-kita naman. Sila yung may problema eh. Kung sila nakikipag-usap ng maayos, pero alam ko naman na magkakaroon talaga ng tension yan. Dahil alam naman natin yung inis nila dyan kay VP Sara. No? Pero pinaunlakan talaga sila. No? Talagang nung umalis sa gabinete si VP Sara, lahat talaga hinaharap niya na eh. 'Di ba? Hindi na siya nagkakaroon ng preno. 'Di ba? Hindi katulad dati. Yan, yung matagal na nilang hinihintay na mga sagot ni VP Sara is dito na nasasagot. Magsasamantalahin nila ng samantalahin. At hindi lang 'yan. Habang tumatagal pa 'yan, is marami pang masasalubong si VP Sara na ganyan. Hindi siya titigilan sa mga ganyang issue. Sigurado 'yan. Yung DOJ secretary umatin ng hearing na sa impeachment. Pero ano po yun? Galang na galang. Sinasabi nila na maraming salamat po, bibihira po to na napakataas na posisyon sa gobyerno. No? Totoo yan. Sa Vice President, 2 minutes, pinagmamalaki nga ni Lenny, 2 minutes lang sinasalang yung budget niya, approve na kagad ng approve. Alam niyo po kung bakit? Ang tawag po dyan, courtesy. Courtesy po doon sa may pinakamataas na pinuno ng bansa. Halimbawa po, yung Office of the President, sinalang niyo po ba? Yung Office of the President po ba, kinwestiyon niyo? May nag-question po ba na saan po napunta yung sinasabing 5,500 na flood control program? Ay nako, Sir Badong. Malabo yan. Takot lang nila. O, diba? Takot lang nila. O, syempre, baka mamaya sa kanila bumalik yun. Kasi PBBM, imbestigahan nila dyan, ganito, ganyan, kasi gaganyanin nila. Aba, paano mga pondo nila dyan? Syempre, pinaka-master nila nandiyan eh, no? Pinuno nila. Alam naman natin yung pinuno nila is kadikit ni... takot lang nila dyan. Hindi sila makakaporma. Baka sila yung mawala ng budget dyan. Paano nyo po ginastos yung inyong bilyon-bilyong confidential fund? Bilyon, ha? Kita mo nga itong mga to eh. Di ba? Mga kritiko ni Marcos yan. Yan, dalawang yan. Kritiko ni Marcos yan. Kita mo ngayon. Tahimik, kampo. Di ba tahimik? Si VP Sara, mga Duterte lang ang pinag-iinitan. Pero dati, upak sa mga Marcos yan. Hindi po to milyon lang. No? Hindi po. At okay po sa atin yun. Kasi presidente ng Pilipinas eh. Di ba sabi, iba naman yan, presidente naman yan. Alam niyo po ba ang presidente at vice president? Dapat ganun po ang pagpananaw natin. Ganun po ang dapat binibigay na pagkilala. No? Tapos magbibintang kayo, may attitude yung president, yung vice president. Nung una, before magkaroon niya ng planuhan, before nyo pinagplanuhan, before nyo pinagtulungan, ang sinasabi nyo, bobo si VP Sara, hindi kayang sumagot. Ngayon, mag-isa niya, kayong hinarap lahat. Mariosep, di naman magiging abogado yan kung bobo yan. Iba na. Ito ang vice president na hindi marunong ng check and balance. Ito ang vice president na arrogante. Ito ang vice president na bratinela. Ito ang vice president na may attitude problem. Alam nila, yung arrogante, sinasabi nila kay VP Sara, ganyan, arrogante ba si VP Sara?
it depends pa rin eh. Depende sa mga nakakaharap niya, depende sa mga nakakausap niya, o depende sa mga nagtatanong sa kanya. Kung kayo, hindi rin kayo aroganteng magtanong, hindi rin siya aroganteng sasagot. Ano gusto nyo? Ganyan? Yung tanong nyo sa kanya, ganyan, magtanong kayo, parang kriminal na yung kinakausap nyo. 'Di ba? Parang may gusto kayong palabasin sa sinasabi niyo o tinatanong niyo sa kanya, tapos sasagot siya ng kasi po hindi ko po alam na ganun. Sino si Alice Guo? Gusto niyo ganun yung kaharap niyo? Ganun? Problema, Sara Duterte yung kaharap niyo eh. Duterte kaharap niyo. Hindi niyo siya makikitaan ng ganun. Kung ano ang ipapakita nyo sa kanya, ganun din ang makikita nyo sa kanya. 'Di ba? Depende sa nakakausap niya. Parang sa tingin ko kay VP Sara, hindi siya yung taong nagpapasindak lang basta-basta. Lumalaban yan. 'Di ba? Kung alam niyang agrabyado siya, papalagyan. Attitude problem. Kayong mga congressman ang may attitude problem. Tanungin ko sa inyo, lalo na yung matatandang congressman, sinong vice president ang sinalang ninyo ng ganyang hearing? Budget hearing. Wala. Oo. Lahat ng vice president umaattend dyan para aprobahan ninyo. President and vice president, same. No? Ang tawag dyan, courtesy. Meron bang questionable sa hinihinging budget? Tandaan natin ha. At saka yung sinasabi nga ni Sir Badong na wala namang vice president na naimbitahan sa ganyan. Kung may naiimbitahan is inaaprubahan nila agad. Yung wala pang 2 minuto. Si VP Sara talaga is hihirapin yan sa kanila. Unang-una, alam natin na maraming naiinis sa mga Duterte na nakaupo dyan sa Congress. At syempre, alam naman natin kung sino ang kanilang speaker. 'Di ba? May problema ang mga Duterte at ang speaker at ang pinsan ng speaker, may mga problema. So kanino sila dapat magpalakas? Hindi mo na mai-expect na sa mga Duterte sila magpapalakas. Natural magpapalakas sila kung sino ang kanilang master ngayon. 'Di ba? Pero pupusta ako. No, pupusta ako. Kung sakasakaling si VP Sara ang siyang presidente, tatahimik yung mga yun. Diba? At saka yung mga tao dyan na alam nating may galit sa mga Duterte, no? Is naghihintay lang sila ng tiyempo. Eto na yung tiyempo na yun. Diba? Eto na yung tiyempo para makabawi sila. Na ine-expect nila na maida-down nila ang isang Duterte. Na mapagmamalaki nila, etong si Sara Duterte, natamemi sa amin, kaso hindi ganun ang nangyari. Ibang-iba sa inaasahan nila. Yan po ay hindi hearing, hindi po yan hearing sa maling paggastos ng 125 million confidential fund. Hearing yan sa budget. About confidential fund. Hindi confidential fund ang pag-uusapan dyan. Ang pag-uusapan dyan yung pondo ni VP Sara for 2025. Ito po ay budget hearing, hihingi ng budget, no? Hihingi ng budget ang Vice President at dahil kayo may power of the purse, it's either i-grant nyo yan, may kukwestiyonin kayo, para sa, may paglilinaw, para sa ang putong yung ginawa ni buti pa si Ontiveros eh. Di ba? Yung question ni Ontiveros dun sa budget ng 2025. Gusto niya lang ipatanggal, pero at least nakasentro siya ron sa kayo 2025. Ang tanong ninyo lahat naroon sa confidential fund. Confidential fund noong 2022. Diba? Kaya, ang tagal nung usapan eh. Diba? Hindi yan ang pinunta ni VP Sara dyan. May karapatan si VP Sara magsalita. Kasi hindi yan ang pinunta niya dyan at hindi yan ang usapan dyan. Kaso nga lang pinipilit nila, isinisingit nila. Magpapasa lang kayo ng budget eh. Oo ba o hindi? Payag ka ba o hindi? Kaso kung ano-ano pa eh, kung saan-saan nyo pa dinadala eh. Tapos magagalit kayo, si VP Sara nagsasalita, okay, Castro nagsalita, ganto, ganyan.
Na kung ano-ano daw ang sinasabi ni VP Sara na hindi naman ugnay dun sa pinag-uusapan. Kayo nga tanong kayo ng tanong kay VP Sara na hindi naman ugnay dun sa pag-uusapan nyo Diba? Yung budget ni VP Sara na gagamitin ngayon, no? O sa taong paparating, ang dapat yung pag-usapan, hindi confidential fund. So, sino ang talagang nagsumasagot o nagtatanong nang wala dun sa topic? Diba? Kayo yung nauna. Ha? Diba? Kayo yung nauna, hindi siya. Diba? Kayo po ang out of order. Ngayon, hinahanapan kayo ni VP Sara nung simula. Latagan kasi nung simula Dapat, wala naman yan si Abante nung simula Sanay kasi ang si Abante, papasok, tapos maniniga. Silang dalawa ni Dan Fernandez. Papasok, maniniga. Hindi pala kaya si VP Sara. Alam nyo, sa totoo lang, pilit din yung pinasasagot si VP Sara. Hinahanapan nga kayo na rules ni VP Sara Umatin sila, pag-uusapan natin. Alam na ni VP Sara. Hindi lang nagsasabi si VP Sara na meron siya puting as o kung ano pa man. Alam niya na. Ang dali nyo lang naman basahin. Ang dali lang naman nung stick to plan nyo Ang dali lang naman ng plano nyo Hindi po kinakailangan na Duterte magsuri niyan. No? Kahit po sino, kayang-kayang suriin, isasalang nyo siya. At ang pag-uusapan nyo yung confidential fund noong 2022. Di ba sambasa kayo ni VP Sara? Kaya nga gusto ni VP Sara, ito ay tungkol sa 2025 ang pag-usapan. Yes! Pahiyarin kayo. Nandun ang topic Pahiyarin kayo rito kay... Sana inimbitahan nila si VP Sara o imbitahan ka namin dito kasi imbestigahan ka rin namin dahil doon sa confidential fund mo noong 2022. Kaso inimbitahan niyo siya about doon sa budget or pumunta siya dyan. Gustong pag-usapan yung about sa budget. Hindi na dapat ibalik yung mga nakaraan. Yung mga nakaraan na yun na pag-usapan nyo na noon yun Tapos na yung usapan na yun, ibinabalik nyo pa. Kayo yung nagpapahaba ng kwento, hindi si Sara Duterte. Dating President Gloria Macapagal Arroyo. Nung sinabi niya, bakit pinag-uusapan natin yung confidential fund? Tama. Ito, simple yung sinabi ni Gloria Macapagal Bakit natin pinag-uusapan yung confidential fund samantalang natalakay na natin yan last year? Di ba nga? No? Di ba nga, kaya nga tinanggalan natin yung Vice President ng confidential fund dahil nakita natin na parang hindi angkop. Ang tagal nyo ng pinagdebatihan, tinanggal nyo na yung confidential fund, hinahabol pa rin nyo. Nilinaw na ni VP Sara tinanggal na nga Wala po akong sasagutin sa confidential fund dahil wala naman kaming hinihingi. Parang nanghihingi ako, pengi naman ng pengi, parang nanghihingi ka ng baon sa nanay mo. Nay, pengi pamasahe. O alam mo ba na ginastusan kita nung natatandaan mo nung grade 6 ka? College ka na ngayon Natatandaan mo ba ano ba ginawa mo nung 10 piso binigyan kita nung grade 6 ka? Saan mo dinala yung 10 piso? Nay, mamamasahe ko, college na ako ngayon. Pahingi po 100 para makaluwas ako. Di ba layo? Nangingi ako ng pamasahe. Anong ang tinatanong sa'yo yung ano yung ginawa mo dun sa 10 piso na binigay sa'yo ng nanay mo nung grade 6? Ganon sila 2022 yung pinag-usapan. Ano ginawa mo rin sa Bakit Sabi nga ni Gloria, kung gusto nyong imbestigahan yung Office of the Vice President, bakit hindi nyo isa lang? Natating natunghayan ng video na nagbulakay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagbulakay Sir Badong Aratales na binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.